Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ipinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Minabati ko po ng isang pinagpalang pagdiriwang ng kapistahan ang lahat ng parishioners sa St. Joseph the Worker Parish sa Palanan, Makati City, sa pamumuno po ng kanilang parish priest na si Reverend Father Joey Tuason. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kung ating pong titingnan mga kapatid, wala namang pong salitang binigkas si San Jose na naitalaga po sa banal na kasulatan. Hindi po masyadong nagsasalita o masasabi natin parang tahimik lang talaga si San Jose sapagkat siya talagang gumagawa lamang. At totoo nga po mga kapatid na yung title niya rin na Universal Patron of the Church sapagkat siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mangalaga sa greatest treasures of God here on earth. At walang iba kundi ito sina Jesus at si Maria. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. At titignan po natin yung kahalagahan ng kapistahan na ito sa tatlong salita. Una, active. Ang isa pong karpentero, ang isa pong manggagawa ay active. Ibig sabihin po nito, hindi sila yung naghihintay lamang. O kaya naman, kakaiba ang karpentero sapagkat ang karpentero ang unang gumagalaw. Kung titingnan natin ang isang fisherman, ang gagawin po niya ang maghintay sa mga isda na lumapit sa kanyang lambat. O kaya naman ang isang magsasaka, maghihintay na lumusbong at magbunga ang kanyang mga tanim. Pero ang isang karpentero, hindi yan maghihintay, kundi ito'y active na lalapit. Siya ang unang gagalaw sa mga kahoy na mayroon siya. At ganito ang pagiging isang karpentero, at ganito pinalaki ni San Jose ang kanyang anak na si Jesus. Kaya sa buhay ni Jesus, ito yung kanyang laging ginagawa. Hindi ang tao ang lumalapit sa kanya, pero siya ang lumalapit sa iba. Siya ang unang humahakbang para makatulong sa iba. Pangalawang salita na pwede natin gamitin ay collect. Ang isang karpentero ay siya yung nagtitipon ng kanyang mga gagamitin. At ganito yung gawain ng isang karpentero, magtitipon ng mga gagamiting kahoy. At ito yung magandang itinuro ni San Jose sa kanyang anak na si Jesus, ang mangolekta ng kahoy. Kaya kung titingnan niyo po yung mga karpentero, sila'y maraming imbak, sila'y maraming kinokolektang mga kahoy na kanilang gagamitin. And this is exactly what St. Joseph taught to our Lord Jesus Christ. The importance of collecting, the importance of gathering together, kahit na magkakaiba ang klase ng kahoy. At ito yung ginawang trabaho ni Jesus. He gathers us all, no matter the differences that we have, kahit na magkakaiba tayo, si Jesus, tayo'y kanyang pinagkakaisa. He collects us, He gathers us together. Pangatlong salita, transform.
Ang isang karpentero po, ang kanyang gawain ay ang manghubog, ang i-transform ang isang kahoy sa obra maestro. At ito yung trabaho na itinuro ni San Jose sa ating Panginoon, na yung simpleng kahoy ay gagawin niya itong obra maestro. At sa buhay ng ating Panginoon sa kanyang pagmimisyon, ito ang kanyang ginawa, na tayong mga tao, tayong mga nilikha, ay patuloy na hinuhubog ng Diyos para maging kanyang obra maestro, masterpiece. And so, no matter what happens in our lives, don't let us not think that we are already a finished business, a finished product of God. Lahat po tayo ay patuloy na hinuhubog at binabago ng Diyos. At kaya tayong baguhin ng Diyos, kaya tayong baguhin ng Diyos at gawin isang masterpiece. Kaya wag nating isipin na wala tayong pag-asa. Lahat tayo ay may pag-asa na maging isang masterpiece ng Panginoon. Sapagkat tatandaan natin, sa buhay natin, hindi pa tapos ang Diyos. Patuloy pa rin na gumagawa ang Diyos. Patuloy pa rin niya tayong hinuhubog so that we can become His masterpiece. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.